Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, 8 kabanata. Pagkalipas ng ilang panahon, naglakbay si Jesus sa mga bayan at nayon na ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sumama sa kanya ang 12 alagad at gayon din ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na pinalayas ng 7 demonyo. Joanna na ang asawang si Chusa ay isang opisyal sa hukuman ni Herodes. Si Susana at marami pang ibang kababaihan na ginamit ang kanilang sariling mga mapagkukunan upang tulungan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Patuloy na lumalapit kay Jesus ang mga tao mula sa iba't ibang bayan, at nang magtipon ang isang malaking pulutong, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito. Minsan ay may isang tao na lumabas upang maghasik ng butil. Nang ikinalat niya ang binhi sa bukid, ang iba ay nahulog sa tabi ng daan, kung saan ito ay natapakan at kinain ng mga ibon. Nahulog ang iba sa mabatong lupa, at nang tumubo ang mga halaman, natuyo ito dahil hindi basa ang lupa. Ang ilan sa mga buto ay nahulog sa mga tinik na tumubo kasama ng mga halaman at sinakal ang mga ito. At ang ilang mga buto ay nahulog sa mabuting lupa. Tumubo ang mga halaman at nagbunga ng butil, tigi 100 butil. At nagtapos si Jesus. Makinig kung gayon, kung mayroon kayong mga tainga. Tinanong ng kanyang mga alagad si Jesus kung ano ang ibig sabihin ng talinghagang ito, at sumagot siya. Ang kaalaman sa mga lihim ng kaharian ng Diyos ay ibinigay na sa inyo. Ngunit sa iba, ito ay dumarating sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang sila ay tumingin ngunit hindi makakita, at makinig ngunit hindi maunawaan. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nahulog sa tabi ng landas ay kumakatawan sa mga nakakinig, ngunit ang dyablo ay dumating at inaalis ang mensahe sa kanilang mga puso upang hindi sila maniwala at maligtas. Ang mga binhing nalaglag sa mabatong lupa ay kumakatawan sa mga nakadinig ng mensahe at tinanggap ito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito bumaon ng malalim sa kanila. Saglit lang silang naniniwala. Pero pagdating ng panahon ng pagsubok, nahulog sila. Ang mga binhing nalaglag sa mga tinik ay kumakatawan sa mga nakadinig, ngunit ang mga alalahanin at kayamanan at kasiyahan sa buhay na ito ay sumisiksik sa kanilang kaisipan at sinasakal ang mga ito, at ang kanilang mga bunga ay hindi nahihinog. Ang mga binhing nahulog sa mabuting lupa ay kumakatawan sa mga nakakinig sa mensahe at pinananatili ito sa isang mabuti at masunuring puso, at sila ay nagpapatuloy hanggang sa sila ay mamunga. Walang nagsisindi ng lampara at tinatakman ito ng mangkok o inilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, ilalagay niya ito sa kandilero
upang makita ng mga tao ang liwanag sa kanilang pagpasok. Anumang nakatago ay ilalabas sayang, at anumang natatakpan ay matatagpuan at dadalhin sa liwanag. Mag-ingat kung gayon kung paano kayo nakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan ng higit pa. Ngunit ang sino mang wala ay aalisin sa kanya kahit ang maliit na inaakala niyang mayroon siya. Pumaroon kay Jesus ang kanyang ina at mga kapatid, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. May nagsabi kay Jesus, "Ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at nais kang makita." Sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, "Ang aking ina at mga kapatid ay yaong mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito." Isang araw ay sumakay si Jesus sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo ng lawa." Kaya nagsimula na silang pumalaot. Habang sila ay naglalayag, si Jesus ay nakatulog. Biglang humihip ang malakas na hangin sa lawa at ang bangka ay nagsimulang mapuno ng tubig, kaya't silang lahat ay nalagay sa malaking panganib. Pumunta kay Jesus ang mga alagad at ginising siya na nagsasabi, "Guro, Guro, malapit na tayong mamatay." Si Jesus ay bumangon at tinutusan ng hangin at ang unos na tubig. Tumahimik sila at nagkaroon ng malaking kalmado. At sinabi niya sa mga alagad, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Ngunit sila ay namangha at natakot at sinabi sa isa't isa, "Sino ang taong ito? Siya ay nag-uutos sa mga hangin at mga alon at sila ay sumusunod sa kanya." Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglayag patungo sa teritoryo ng Gerasa na nasa kabila ng lawa mula sa Galilea. Sa pagtungtong ni Jesus sa pampang, siya ay sinalubong ng isang lalaki mula sa bayan na may mga demonyo sa kanya. Sa mahabang panahon ng taong ito ay gumagala na walang damit at hindi nananatili sa bahay. Ngunit ginugugol ang kanyang oras sa mga kuweba ng libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya ng malakas. Nagpatira pa sa kanyang paanan at sumigaw, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang kailangan mo sa akin? Nagsusumamo ako sa iyo, huwag mo akong parusahan." Sinabi niya ito dahil inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na lumabas sa kanya. Maraming beses na siya nitong sinunggaban at kahit na siya ay pinigil na isang bilanggo, ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos ng mga tanikala. Pinuputol niya ang mga tanikala at itinataboy ng demonyo palabas sa disyerto. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Mob," sagot niya, dahil maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Nakiusap ang mga demonyo kay Jesus na huwag silang ipadala sa kalaliman. May isang malaking kawan ng mga baboy sa malapit, kumakain sa gilid ng burol. Kaya't nakiusap ang mga demonyo kay Jesus na hayaan silang pumasok sa mga baboy at hinayaan niya sila. Lumabas sila sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay sumugod sa gilid ng bangin, patungo sa lawa at nalunod. Nakita ng mga lalaking nag-aalaga ng mga baboy ang nangyari, kaya humayo sila at ikinalat ang balita sa bayan at sa mga bukirin.
Lumabas ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. At pagdating nila kay Jesus, nasumpungan nila ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit at nasa kanyang wastong pag-iisip, at silang lahat ay natakot. Sinabi ng mga nakakita nito sa mga tao kung paano gumaling ang lalaki. Pagkatapos ay hiniling kay Jesus ng lahat ng mga tao mula sa teritoryong iyon na siya'y umalis, dahil labis silang natakot. Kaya sumakay si Jesus sa bangka at umalis. Ang lalaking nilabasan ng mga demonyo ay nagmakaawa kay Jesus. Payagan mo akong sumama sa iyo. Ngunit pinaalis siya ni Jesus na sinasabi, umuwi ka at sabihin mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang lalaki ay dumaan sa bayan. Sinabi kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanya. Nang bumalik si Jesus sa kabilang ibayo ng lawa, tinanggap siya ng mga tao dahil lahat sila ay naghihintay sa kanya. Pagkatapos, dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairus. Siya ay isang opisyal sa lokal na sinagoga. Siya ay lumuhod sa paanan ni Jesus at nagmakaawa sa kanya na pumunta sa kanyang tahanan dahil ang kanyang nag-iisang anak na babae na 12 taong gulang ay naghihingalo. Habang si Jesus ay naglalakad, ang mga tao ay nagsisiksikan sa kanya mula sa bawat panig. Kabilang sa kanila ay isang babae na dumanas ng matinding pagdurugo sa loob ng 12 taon. Ginugol niya ang lahat ng mayroon siya sa mga doktor, ngunit walang nakapagpagaling sa kanya. Lumapit siya sa pultong sa likod ni Jesus at hinawakan ang gilid ng kanyang balaban at tuminto ang kanyang pagdurugo na tumigil kaagad. Si Jesus ay nagtanong, sino ang humipo sa akin? Itinanggi ng lahat at sinabi ni Pedro, Guro, ang mga tao ay nasa paligid mo at dinudumog ka. Ngunit sinabi ni Jesus, may humipo sa akin, sapagkat alam ko ito nang may lumabas na kapangyarihan sa akin. Nakita ng babae na siya ay nabunyag na, kaya nanginginig siyang lumapit at lumuhod sa paanan ni Jesus. Doon sa harap ng lahat, sinabi niya sa kanya kung bakit niya siya hinawakan at kung paano siya gumaling kaagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak ko, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng mapayapa. Habang sinasabi ito ni Jesus, dumating ang isang mensahero mula sa bahay ng opisyal. Ang iyong anak na babae ay namatay na, ang sabi niya kay Jairus. Huwag mo nang istorbohin ang guro. Ngunit narinig ito ni Jesus at sinabi kay Jairus, huwag kang matakot. Maniwala ka lamang at gagaling siya. Pagdating niya sa bahay, hindi niya pinapasok ang sinumang kasama niya, maliban kina Pedro, Juan at Santiago at ang ama at ina ng bata. Lahat doon ay umiiyak at nagluluksa para sa bata. Sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak, ang bata ay hindi patay. Siya ay natutulog lamang. Lahat sila ay pinagtawanan siya dahil alam nilang patay na siya. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at sumigaw, Bumangon ka, anak. Bumalik ang kanyang buhay at kaagad siyang bumangon at inutusan sila ni Jesus na bigyan siya ng makakain. Nagulat ang kanyang mga magulang, ngunit inutusan sila ni Jesus
na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganun din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong isa-isang tulungan sila. Hindi hinayaan ni Jesus ang napakaraming tao na pahinain ang loob niya upang tumulong sa mga individual. Sa Lucas versikulo 40, mababasa natin na maraming nagsisiksikan tungkol sa kanya. Nang bumalik si Jesus sa kabilang ibayo ng lawa, tinanggap siya ng mga tao dahil lahat sila ay naghihintay sa kanya. Ngunit naglaan siya ng oras upang maglingkod sa isang lalaki at isang babaeng nangangailangan. Basahin natin ang Lucas 8, versikulo 41-56. Pagkatapos, dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairus. Siya ay isang opisyal sa lokal na sinagoga. Siya ay lumuhod sa paanan ni Jesus at nagmakaawa sa kanya na pumunta sa kanyang tahanan dahil ang kanyang nag-iisang anak na babae na 12 taong gulang ay naghihingalo. Habang si Jesus ay naglalakad, ang mga tao ay nagsisiksikan sa kanya mula sa bawat panig. Kabilang sa kanila ay isang babae na dumanas ng matinding pagdurugo sa loob ng 12 taon. Ginugol niya ang lahat ng mayroon siya sa mga doktor, ngunit walang makapagpagaling sa kanya. Lumapit siya sa pulutong sa likod ni Jesus at hinawakan ang gilid ng kanyang balabal at huminto ang kanyang pagdurugo sa isang iglap. Si Jesus ay nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Itinanggi ito ng lahat at sinabi ni Pedro, "Guro, ang mga tao ay nasa paligid mo at dinudumog ka." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagkat alam ko ito nang may lumabas na kapangyarihan sa akin." Nakita ng babae na siya ay nabunyag, kaya nanginginig siyang lumapit at tumuhod sa paanan ni Jesus. Doon sa harap ng lahat, sinabi niya sa kanya kung bakit niya siya hinawakan at kung paano siya gumaling kaagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak ko, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng payapa." Habang sinasabi ito ni Jesus, dumating ang isang mensahero mula sa bahay ng opisyal. "Ang iyong anak na babae ay namatay na," ang sabi niya kay Jairus. "Huwag mo nang istorbohin ang guro." Ngunit narinig ito ni Jesus at sinabi kay Jairus, "Huwag kang matakot, maniwala ka lamang at gagaling siya." Pagdating niya sa bahay, hindi niya pinapasok ang sinumang kasama niya, maliban kina Pedro, Juan at Santiago, at ang ama at ina ng bata. Lahat doon ay umiiyak at nagluluksa para sa bata. Sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak, ang bata ay hindi patay, siya ay natutulog lamang." Lahat sila ay pinagtawanan siya dahil alam nilang patay na siya. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at sumigaw, "Bumangon ka, anak." Bumalik ang kanyang buhay at agad siyang bumangon at inutusan sila ni Jesus
Nabigyan siya ng makakain. Nagulat ang kanyang mga magulang, ngunit inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Tinatawag tayo ni Jesus na gawin din ito. Ngunit, kung mamasdan ang maraming tao ngayon, ay maaari nating sabihin, paano ako makagagawa ng naiiba sa karamihang tao? Kasabihan na, ang mga gustong maging para sa lahat ay madalas na hindi maaaring maging malapit sa sinuman. Marami sa atin ang may ganitong problema. Ngunit dapat nating kilalanin ang kahalagahan ng paglilingkod sa individual. Dahil sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, ika-25 kabanata, ika-40 talata. Sinasabi ko sa inyo, kapag ginawa ninyo ito para sa isa sa pinakamababa sa mga kapatid kong ito, ginawa ninyo ito para sa akin. Mas mabuti nang makatulong sa isa kaysa naman wala. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo na higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito, mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita na nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Gawing lahat ng iyong makakaya upang tumulong ng paisa-isa at may panalangin, iwanan ang natitira sa Diyos. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.